remappers na. Mix Moto, legit remappers na. Den Shop, legit remappers na. Just Moto Tech, remappers na. Guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo ditong NMAX na version 2. Ayan, so hindi to Y-Connect. Ayan, non-Y-Connect siya. So meron siyang check engine. Then kapag pinandar siya, ayan, yung idle niya napakataas. Kung marinig nyo siya, ayan o, napakataas ng idle. Then minsan kapag ini-start mo siya, kailangan mo siyang bigyan ng gas para mapaandar. Minsan naman one click. Minsan okay sa paandarin, pero yung idle niya napakataas. Ayan. Ngayon tingnan natin yung error. Okay, so tingnan nyo guys kung paano ko isosolve itong problem ng itong NMAX version 2. Marami na rin akong vlog na ganito. So una, red fault code muna tayo. Tingnan natin yung kanyang error. So naka-on lang yung susian natin. Ayan. So tingnan natin yung fault code. Ayun, sa fault code niya meron siyang P0507 high idling speed. Ayan, so ibig sabihin tumaas yung idle kaya nagkaroon ng nakadetect ng ganyang error. So siyempre hanapin natin yung cause bakit tumaas yung kanyang idle. So sa history, so makikita nyo dito, ayan, yung 243 na yan, lower limit, ibig sabihin may problema siya doon sa mismong IEC calibration yan. Yung 244, ayan, so ito naman yung nag-hard start. Ayan o. Then yung 245, yan na yung minsan alanganin yung start. Then yung P1AF7 tsaka P1AF9, lumalabas yan kapag yung nalulobat yung battery or naaalanganin din ng start. So lumalabas yan sa mga kagaya nito, mga NMAX version 2 or mga Y-Connect or Aerox. Ayan. So yan naman, nai-erase naman yung ibang code na yan kapag ka-in-erase natin. Pero itong fault code na to, hindi to basa-basa na i-erase. Kagaya nito, pupunta tayo sa mismong functional diagnostic. Ayan. So kagaya ng mga na-vlog ko mga nakaraan, so pinapakita ko dito na kahit, ayan, so dito sa throttle position, sobrang taas siya. So syempre kapag sobrang taas siya, sobrang pasok ng hangin, pataas din ang idle. Then sa parte ng erasure, ayan, so meron siyang erasure 2. Ito, so kahit anong pindot natin dyan, hindi siya kayang erase ng ating MST. So ang tanging paraan dyan para ma-erase natin yan, yung program gagamitin natin mamaya ng yung tools na yan, gamit yung laptop. Okay, so pakita ko sa inyo ulit kung paano siya gagawin, yung step by step. Then siyempre hindi lang doon natatapos yung error nya, meron pa siya dito sa data monitoring. Ayan, so makikita nyo yung IEC valve nasa 52.5. So dapat pagka ino-off on yung susian yan, dapat siya ay 30% to 15%. Pero naglalaro lang siya sa 51, 52. Okay, so pag in-start natin, dapat yung idle niyan susunod dito. So yung idle niya nasa 1.6. So dapat dito 1.6 din siya pag in-start natin. Ayan. So makikita nyo dyan, ang taas ng idle niya. So kaya siya magkakaroon ng error. Ayun. So dito naman, normal naman yung andar niya. Kapag normal naman yung IC valve niya pag umaandar, ibig sabihin nasa good condition yung kanyang calibration ng rotor. Ayan. So ibig sabihin nakakagalaw pa naman yung rotor, umiikot pa siya. Pero pag off on natin susian, pag pinapatay natin, off on, so makikita nyo dyan, ayan, mataas yung IC valve. So hindi siya nare-reset ng gamit yung tools natin. So i-reprogram natin. Then yung kanyang throttle position volt to as 0.76. So ngayon gagawin natin dyan, ibabalik natin sa standard position 0.64 or 0.66. Okay, so yun yung mga error na or mga malfunction na ayusin natin. Okay, so tabayan na lang guys yung mga sunod kong gagawin. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives close. Success is real
motor, palawakin karunungan, yun ang aking intention. Build up your knowledge, lahat gusto makuha, kumita lang ng pera para gumaling pa. The intention is clear, mechanism will appear, makikinig sa akin o sa akin na appear. Sometimes you do not overthink, pag malinaw sa'yo, yan ang best pick. Kumupo sa mga plano, lahat pasok sa dulo, sakay ka aeroplano, tagumpay nasa puso. Being F ay mechanics, improve ang kanyang talents, dito basic, ganyan rumakit, pepe personal soul, yayakapin ng goal, para to sa iyong sarili, hindi nakakabot. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives loose. Success is really focus, basic, yeah. Dapat connected ka lang sa aking goal, tatawagin team goal, grupo merong goal, ang plano pulido, kasado na't plantado, common goal ng aking grupo ay kayo. Kailangan unawain, intindihin, hindi to para sa akin, sa'yo din, because when take the action is very important, unawain ang pangalan bago nakasulat. So ibig sabihin I am leading for them, kumbaga sa gera handa ka sa gipin, mamamatay ako para yan sa'yo, ako magmamaneho ng grupo ko, hindi magrereklamo, pagharap sa tao, diretso lang ang punto, huwag pakitang tao, turuan ng lahat, akayin mo sa dapat, ituro mo ang tama para umangat. You know already. So last natin gagalawin ito naman yung para do sa adjustment ng TPS valve ngayon. So bago natin i-adjust yan or bago natin i-settings yung throttle body, so ito nakalibrate na yung kanyang IEC. Alam nyo naman to sa mga vlog ko kung paano tinatama to. Ito yung TPS, mamaya i-reset natin. So ngayon pupunta tayo dito sa kanyang ECU. Ayan, so naka-ready na yung ating tools, then nakalagay na rin yung sukat, so i-reprogram natin siya. Ngayon ang ECU na to ay code nito ay B6H, then 10 yung dulo. Ngayon hanap tayo ng file, may mga abang na akong file dito, so punta tayo sa P+. So sure natin na nakalabas yung conf5, iProg plus 1 and load okay, para ibig sabihin nun gumagana ng maayos yung module natin, yung ating USB or yung ating USB hub. Okay, so ngayon pupunta tayo dito sa, select ko na tayo dito ng model. Ayan, so yung motor ay NMAX, so dito tayo double click. Ayun, so nakita nyo gumalaw yung screen, then punta tayo sa plus, P+. Yan lang yung gagalawin natin, then punta tayo sa blue folder, then hanapin natin yung file natin, nakalagay sa desktop. So hanapin natin yung Yamaha 2, then yan yung updated, then punta tayo sa NMAX keyless, then IEC reset. Ayan o, may nakalagay dito na B6H 10 nakalagay dyan o. So makikita nyo sa file may 10 then B6H, so same sila ng file. Okay, so bin yung bubuksan natin, then ito nakaabang na yan sa mga file ko, open lang yan, so makikita nyo yan dito na sa screen. So ngayon magche-check muna tayo dahil mahirap ngayon mag one hand, so i-register ko muna, lalabas yung register dito, then makikipapakita ko sa inyo nagka-plus na siya. Okay, so doon tayo sa pagtutusok dyan. Okay guys, so nakatusok na sa ECU. Ayan, then pag click natin ng device, then click natin yung uncheck F6, so lalabas din yung register. So pag lumabas yung register, ready to plus na siya, punta tayo sa device uli, then F2. Yan, hintayin natin mag plus siya hanggang sa matapos yan, dalawang 100% yan. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives loose. Success is really focus, basic, yeah. Dapat connected ka lang sa aking goal, tatawagin team goal, grupo merong goal, ang plano pulido, kasado na't plantado, common goal ng aking grupo ay kayo. Kailangan unawain, intindihin, hindi to para sa akin, sa'yo din, because when take the action is very important, unawain ang pangalan bago nakasulat. So ibig sabihin I am leading for them, kumbaga sa gera handa ka sa gipin, mamamatay ako para yan sa'yo, ako magmamaneho ng grupo ko, hindi magrereklamo, pagharap sa tao, diretso lang ang punto, huwag pakitang tao, turuan ng lahat, akayin mo sa dapat, ituro mo ang tama para umangat. You know already, laging
sumama ka sa plano. Isipin mong mabuti, ikaw lang yung natuto. Tinuruan lang noon, natuto na ngayon. Galing Panginoon, puso mo naging leon. Marami din mga pumusta at humusga, hinusgahan ang pagkatao, paubos na. Tumayo ka at maniwala, silang tunay, may corona. Keywords legit, rimappers na. Mix Moto, legit, rimappers na. Den Shop, legit, rimappers na. Just Moto Tech, rimappers na. Team Solid, legit, Mekaniko Tech. Kumbaga sa all tech, sila malupit. Huwag ka lang makulit, lahat sila mabait. Tuturuan kang matuto, ganun kalupit. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. Okay guys, so yun, tapos na siya. So pag matapos natin, bunutin lang natin yan. Tanggalin na natin yung ECU. Yan. So sa akin, nilagyan ko lang ng socket para hindi na ako tusok ng tusok dun sa likod. So ngayon, gagawin natin ito, ibabalik natin sa motor to doon. Then ikakalibrate natin ngayon yung kanyang screw at yung kanyang TPS. Then testing natin guys, tingnan natin ano mangyari. Okay guys, so after natin ma-reprogram, wala na siyang check engine. So kaya natin ni-reprogram kasi meron siyang erasure 2 at corrupted yung kanyang IEC percent. Okay. So ngayon dito sa red fault code, kanina may error siya. Ayan, no trouble code na siya sa history. No trouble code na siya. Ngayon, puntahan natin yung functional diagnostic. Ayan. So tingnan natin yung nangyari sa kanya after natin na ma-reprogram. Okay. So itong throttle position, napihit ko na siya ng konti kanina kasi nilinis. So kaya ng 20 naging 14, pero ang standard niyan 16 to 17. So pipihitin pa natin yan. Ngayon punta tayo dun sa IEC erasure. Okay, so 0 na siya. Ibig sabihin pag 0, fresh, bagong program. So after na umandar na yan, mga 3 seconds, babalik na yan sa 1. Okay, 1 yung standard niyan. Okay, so punta tayo ngayon sa monitoring. Tingnan natin yung kanyang data. Ayan. So makikita nyo dito IEC valve. So syempre hindi pa siya maandar. Off on natin. Ayan. Okay, so exit. On. Okay, so makita nyo dyan 29 na. Okay, so pag umaandar yan dapat 29 to 15 din. Then kapag ka on off 30 to 15 din, o 30% to 15%. Okay, so good na yung ating IEC valve na bagong fresh na reset na gamit yung program natin. So ngayon mag-adjust naman tayo dito ng kanyang adjustment. So dapat yung 57 na yan, yan yung total position na yan, dapat nasa 64. So ipihitin lang natin ito. Yan, luwagan mo na yung lock nut, then pihitin natin hanggang makuha natin yung 64 or 66. Okay. Ayan, so 64. Balik tayo konti. Okay, then ilalak natin yung kanyang nut. Ito. Ayan. So pag lock, ikutan lang. Ayan. So dapat di gagalaw yon. Okay. So ngayon, i-reset yung kanyang, ayan, yung TPS angle. So bawal itong bunutin guys kasi makukurap ulit, magre-reprogram ulit tayo. So gagawin dyan, full throttle lang, throttle lang natin mga 50%. Ayan, tapos off on lang yung susian. Ayan, mga ganyan. Tapos off on lang susian. Okay. Then bitawan. Ayun. So nag-0 na siya. Hindi nyo kailangan bunutin yan guys. Ganun lang yung pagre-reset ng IEC. Then yung 64 na yan, so ang condition yan, dapat pag tinakpan yung butas dito ay mamamatay yung motor. Okay. So baka kasi na 64 pero may awang yung valve doon. Dapat walang awang yung valve doon. Okay, so ngayon i-start natin yung motor. Ayan. So makikita nyo, kalmado na yung andar. Good na siya. Then yung minor niya dapat bababa siya ng 1.6. Ayun, oh. So good na siya. Yung IEC valve ay 24, 23, 22. So good na siya.
Okay, then pag tinakpan natin yung butas na to, so dapat mamamatay siya. Ayun, so ibig sabihin kapag namatay yun, nakasarado yung bulb, tama yung calibration natin. Then yung mga IEC ay yung mga O-ring, IEC O-ring or yung injector O-ring, TPS O-ring, good na siya. So good na to guys, yung motor na to. Okay, so bubuin na lang yung motor. Then good na to guys. Sana may nakuha kayong idea. Bye bye. Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga.